ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, inantig mo ang paring si San Juan Bosco upang maging ama at guro ng mga kabataan. Ipagkaloob mong kami madarang ng ningas ng pag-ibig na sa kanya'y nagpaalab, para ang kapwa'y pagmalasakitan at ikaw ay paglingkuran sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, inutusan ni David si Joab at lahat na namumuno sa hukbo niya. Gawin ninyo ang talaan ng bawat lipi ng Israel, mula sa Dan hanggang Beersheba, at dalhin ninyo agad sa akin. Iniulat ni Joab sa hari ang kabuuan ng lahat ng mga lalaking maaaring maglingkod sa hukbo. Sa Israel ay 800,000 at sa Huda naman ay 500,000. Matapos niyang ipatala ang mga tao, inusig siya ng kanyang budhi. Sinabi niya sa Panginoon, nagkasala ako ng malaki sa ginawa kong ito. Patawarin po ninyo ako sa aking kahangalan. Kinaumagahan, pagkagising ni David, sa utos ng Panginoon, ay pumunta sa kanya si Propeta Gad. Sinabi nito kay David, ito po ang ipinasasabi sa inyo ng Panginoon. Mamili ka kung alin sa 3 parusang ito ang ibig mong gawin ko sa iyo. 3 taong tagutom sa iyong lupain, 3 buwang pag-uusig ng iyong mga kaaway, o 3 araw na salot. Alin ang gusto ninyo para masabi ko sa nagsugo sa akin? Sumagot si David, hirap na hirap ang aking kalooban sa nangyaring ito. Yamang mabagin ang Panginoon, ang pipiliin ko'y ang tuwirang parusa niya kesa ako'y mahulog pa sa kamay ng mga tao. Kaya't ang Panginoon ay nagpadala ng salot sa Israel. Ano pat mula sa Dan hanggang Beersheba, 70,000 tao ang namatay. Nangyari ito ng umagang yaon hanggang sa taning na panahon. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay upang puksain ang mga taga-Jerusalem, sinaway siya ng Panginoon. Nagbago ang pasiya nito at sinabi, tama na,
huwag mo nang ituloy. Ang anghel ng Panginoon ay nakatayo noon sa giikan ni Arauna, isang Hebuseo. Nang makita ni David ang anghel, sinabi niya sa Panginoon, "Napakalaki ng pagkakasalang nagawa ko sa inyo, at ang walang malay na mga tupang ito ang nagdurusa. Ako at ang aking sambahayan ang parusahan ninyo." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Mapalad ang tao na pinatawad na yaong kasalanan at nalimot na rin ang kanyang nagawang mga pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng poon ay di naparatangan, dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ako ay lumapit sa iyong harapan at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalangsang di ko inilihim. Pinagpasyan ko ang lahat ng ito sa iyo'y idaing, at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Ang lahat ng tapat sa panahong gipit dapat manalangin. Upang bumugsuman ang malaking bahay, di sila abutin. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Kublihan ko'y ikaw ang sasagip kung nababagabag. Aking aawitin ang pagkakalinga at iyong pagdiligtas. Diyos ko, ako'y patawarin sa aking pagkasuwail. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Ang tinig ko'y pakikinggan ng kabilang sa aking kawan. Ako'y kanilang susundan. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya'y ayaw nilang kilanlin. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang ng lahat. Liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay
sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magsiupo ang lahat. Pakingitian naman po yung mga katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, manalig ka. Manalig ka. Yan po yung pinaka-mensahe ng ating Panginoon sa araw na ito. Yung Panginoon po kasi, yung katotohanan, yung realidad, nais niyang ibigay yung grasyang kailangan ng ating mga buhay. Nais niya tayong tulungan habang tayo ay naglalakbay sa mundong ito. Pero hindi niya tayo matutulungan kung tayo ay hindi magbubukas ng ating sarili at mananalig sa Kanya. Kung hindi tayo maniniwala at mananampalataya, hindi niya magagawa at maibibigay yung pagpapalang ninanais niyang ibahagi sa buhay ng bawat isa. Yun po yung nangyari sa ating ebanghelyo. Nagpapahayag siya ng mabuting balita, nagtuturo sa kanyang bayan, pero yung kanyang bayan ayaw siyang paniwalaan. Kaya hindi sila nagawan ng anumang kababalaghan dahil hindi sila naniwala. Naharangan ng kanilang hindi paniniwala yung tsansa na makagawa ng mabubuting bagay yung Panginoon sa kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid, ito po yung unang imbitasyon ko sa atin ngayon. Tingnan po natin yung ating mga kalooban. Pinagdududahan po ba natin yung ating Panginoon? Nawawalan po ba tayo ng pananalig sa Kanya? Nagkukulang ba yung ating mga pananampalataya? Ang imbitasyon po, patuloy na buksan yung ating mga sarili. Kung maraming pagdududa, mas pagtibayin yung ating paniniwala at pananampalataya. Kung maraming pagsubok na nagiging dahilan para mabawasan yung ating pagtitiwala sa Panginoon, mas lalo nawa nating kapitan at dagdagan yung ating pananalig at pagtitiwala sa Kanya. Dahil walang mangyayari kung hindi tayo magbubukas at kakapit sa ating pananampalataya. Katulad po sa ngayon, yung ating Panginoon po patuloy na nangungusap, patuloy na nagbibigay ng direksyon at paggagabay sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita. Pero kung sasaraduhan natin siya para dumating yung kanyang paggabay sa ating mga buhay, hindi niya talaga tayo magagabayan. Nandyan po yung grasya ng pagpapatawad ng Panginoon. Pero kung hindi tayo lalapit, hindi natin bubuksan yung ating sarili para sa grasya ng pagpapatawad. Talagang hindi natin makakamit yung kanyang pagpapatawad. Naririto palagi yung sakramento ng Eucharistia para palakasin tayo sa ating mga pinagdadaanan sa buhay na ito. Pero kung isasarado natin yung ating mga sarili at hindi siya papapasukin sa ating mga buhay, hindi talaga tayo matutulungan ng ating Panginoon. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, napakahalaga ng ating paniniwala, pagtitiwala at pananampalataya sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. At kung babalikan po natin sa Ebanghelyo, hindi makapaniwala yung kanyang kababayan na sa kanila magmumula yung manonobos, yung magliligtas. Kasi galing lamang siya sa Nazaret. Meron po bang mabuting magmumula mula sa Nazaret? Yun yung tanong nila. Alam nila yung lugar ng Nazaret. Hindi importanteng lugar. Wala sa sentro. Hindi makapangyarihan. Bakit dito magmumula yung ating manliligtas, yung manonobos? May kapareho po kong experience. Nung ako po ay nagsisimula sa seminaryo, kami po ay inaanyayahan na magpakilala. At kasama po sa pagpapakilala ko, sasabihin ko, ako po si Jesus Madrid. Ako po ay galing sa mapayapang bayan ng Tondo.
Pag sinasabi ko na po iyon, parang sa kanilang muka, may gulat at pagdududa rin. Parang tinatanong din nila, meron bang mabuting manggagaling sa tondo? Saan po ba kilala yung tondo? Sa mga siga, sa mga away. Parang ganon din po yung sa Nazareth. Alam nila yung lugar na iyon. Meron bang mabuting magmumula sa Nazareth? Sa tondo po, sasabihin ko po sa inyo, marami na pong pari na nagmula sa aming lugar sa tondo. Ano pong sinasabi at ipinapahayag po noon? Sa mata ng tao, sa mata ng mundo, maaaring walang mabuting pwedeng magmula sa lugar na iyon. Pero kapag nagdesisyon ang Panginoon na pumasok sa lugar na ganoon, kayang magpalabas ng mabuti ng Panginoon doon. Kapag nagpapasok tayo sa ating buhay, kapag pinapasok natin yung ating Panginoon, gaano man kagulo sa paningin ng mundo yung ating mga buhay, kaya ng Diyos na magpalabas ng mabuti mula sa ating mga buhay. Ano lang yung napakahalaga? Patuloy nating papasukin yung ating Panginoon upang mula sa ating mga kalooban, gumawa siya at kumilos siya ng kanyang kailangang gawin sa ating mga kalooban upang magbunga tayo ng mabuti, magbunga ng maganda, katulad ng yayari sa kanyang buhay. Nais ng Diyos na magpalaganap ng kabutihan sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kailangan natin siyang papasukin at hayaan natin siyang kumilos sa ating mga sarili at magpabunga ng mabubuti sa pamamagitan ng ating mga buhay. Kahit na sa tingin ng iba, wala ng pag-asa. Kahit sa tingin ng iba, puro kaguluhan yung ating mga lugar, yung ating mga buhay, kaya ng Diyos na baguhin, kaya ng Diyos na magpalabas ng mabuti mula sa ating mga buhay. Anong kailangan nating gawin? Papasukin siya at manalig sa Kanya. At sa mga panahon siguro na hindi pa tayo handa, sinasabi rin sa atin ng Ebanghelyo, napakaganda. Sa kabila ng hindi paniniwala ng kanyang bayan, ang Panginoon patuloy na kumikilos, patuloy na may ginagawa para maparanas yung kanyang kaligtasan at kabutihan. Sa dulo ng ating Ebanghelyo, sinabi roon, sa kabila ng mga pagdududa ng mga tao, gumawa pa rin siya ng kabutihan sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay para pagalingin ang mga may sakit. Mga kapatid, patuloy nakikilos yung ating Panginoon hanggang maging handa tayong papasukin siya sa ating mga buhay. Patuloy siyang kikilos sa ating mga buhay para lamang maiparanas unti-unti yung kanyang kaligtasang ninanais ibigay sa atin. Hindi kayo susukuan ng ating Panginoon. Ano man yung inyong mga kalagayan ngayon, ano man yung inyong mga nararanasang pagsubok, kahit na nagkukulang kayo sa pananampalataya, kahit na nagdududa kayo sa Kanya, patuloy siyang naririto, patuloy siyang bababa sa atin para patuloy na magparanas ng kaligtasan at pagmamahal hanggang sa maging handa na tayong lahat na tunay siyang papasukin at patuloy tayong manampalataya sa Kanya. Kaya sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang mga minamahal kong mga kapatid, yung ating hingin ng grasya sa Panginoon, nawa tulungan tayo ng Panginoon na maging bukas sa Kanyang pagdating sa ating mga buhay. At tulungan tayo ng Panginoon na madagdagan at mapatibay yung ating pananampalataya sa Kanya upang siya ay tunay na makagawa ng mabubuting bagay sa buhay ng bawat isa sa atin dito sa mundong ito. Amen. Magsitayo ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tinanggihan si Jesus ng sarili niyang kababayan
May pananalig nating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Sa bawat panalangin ng ating sasabihin, Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway ipahayag ang salita ng Diyos ng may katapangan at isabuhay ito ng may pananalig. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang lahat ng mga Kristiyano, naway maging maalab sa pagpapahayag ng salita ng Diyos sa mundong hindi naniniwala sa Kanya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga misyonero, naway magkaroon ng tiyaga at hindi manghina ang kalooban sa paghahasik ng mensahe ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ang mga may sakit at yaong mga nabibigatan sa buhay, naway makita ang pag-ibig at pagkalinga ng Diyos sa pamamagitan ng malasakit ng kanilang mga kapamilya. Manalangin tayo. Diyos ng karunungan at lakas, basbasan mo kami. Ama, buksan mo ang aming mga puso sa iyong salita. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong tinanggihan naming makinig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawat dugo ng iyong anak. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahahayag sa paghahain ng mga alay para gunatain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Juan Bosco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi
sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay San Juan Bosco ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, patuloy po nating tandaan na ang ating mahal na poong Jesus Nazareno nais ibigay yung biyaya na nararapat para sa buhay ng bawat isa sa atin. Huwag nawa natin itong harangan sa ating mga pagdududa, sa ating hindi paniniwala sa Kanya. Ang patuloy pong imbitasyon, manalig sa Kanya, manampalataya at magtiwala sa ating poong Jesus Nazareno at hayaan natin siyang gawin ang mabuti at magpabunga ng mabuti sa pamamagitan ng ating mga buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan
at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, binuwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,